Mommy, can I bring Tuki? Tanong ng isang batang babae sa ina nito habang yakap-yakap ang pinakapaborito niyang laruan na si Tuki. Yes, baby. Mabilis lang namang sagot ni Ava. Saka sinara na ang maleta matapos mag-impake. Ngayon kasi ang lipad nila pabalik ng Pilipinas matapos ang 7 taon. Ito rin ang first time ni Keza na pupunta ng Pilipinas. Ate, mag-iingat kayo dun ha. Bilin naman ni Abby na nakababatang kapatid ni Ava. Maiwan kasi siya dahil may trabaho pa itong kailangang gampanan sa States. Isa kasi siyang nurse doon at hindi basta-basta nakakapag-leave kung gugustuhin na magbakasyon. Siyempre naman, huwag ka na mag-alala riyan. Sagot naman ni Ava, saka yumakap na kay Abby bilang pamamaalam. Matagal-tagal kasi itong mawawala at yun na ang unang beses na magkakalayo silang magkapatid ng matagal. Siguraduhin mong iuuwi mo rito si kuya Asar ni Abby na siyang kinatawa ni Ava. Baka ikaw iuwi ko sa Pinas. Natatawang Anya. Mahina lang namang natawa si Abby. If you can, sagot lang niya. Nagpaalam na sila sa isa't isa at masaya ang batang si Kiza dahil excited itong makapunta ng Pinas. Habang si Ava naman ay hindi maipinta ang mukha dahil sa kaba. May purpose kasi ang pag-uwi nito sa Pinas. Iyon ay para mabawi kung ano ang sa kanya. Sa kabilang banda, hindi rin maipinta ang mukha ni Liam habang nakaupo sa malawak nilang sala at ni hindi man lang tinatapunan ng tingin ang 5 dalagang nasa harapan niya. Kasama nito roon ang daddy na siyang nagdala sa 5 babae roon at best friend nitong si Jasper para matulungan daw siyang pumili ng mapapangasawa. Now son, you choose. Saad ni Don Fernando na siyang tatay ni Liam. Seriously dad, talagang umabot ka pa sa point na to. I can't believe you. May halo ng inis na saad ni Liam. I won't do it kung alam kong may balak ka. Pero mukhang wala eh. We need the hair. Hindi pa nga bang buhay, ikaw ang magmamanage ng kumpanya. Kailangan mo ng mag-asawa para magkaroon ng tagapagmana. Pag-explain naman ni Don Fernando sa anak. Your dada's point, Liam. Why don't you just try? Makipag-date ka naman. Wala ka ng karomans-romans sa buhay mo. Ay, panay na lang trabaho. Gatong pa ni Jasper na best friend nito. I know you are concerned, pero kailangan mo talagang umabot sa ganito. Hindi sila collection para mamili ako ng i-date. At kapag hindi na kontento sa isa, ay papalitan. Dad, garoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Seriously? Halata na ang inis sa boses niya. Kahit si Jasper ay hindi na rin nakapagsalita. It's not like that. Ginawa ko ito para makapili ka kasi hindi ka gumagalaw para sa sarili mo. Pagpupumilit pa ng daddy nito. Because I don't have time, Dad. Baka nakakalimutan mo. I manage more than 5 businesses. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. And now, you're telling me to waste my time here? So you really don't have plan to get married and have a family? Is that what you want? Hindi sumagot si Liam. Nanatili ang inis sa mukha niya nang malipat ang tingin nito sa isang babae na may nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Bigla ay may naalala siya mula roon na nagpakirot ng puso niya, kaya agad din niyang iniwas ang tingin doon. Napansin naman iyon ni Jasper, kaya seryoso siyang napatingin kay Liam. Is it because of her? Tanong ni Jasper, kaya nabaling sa kanya ang tingin ng mag-ama. Her? Tanong ni Don Fernando.
Shut up, Jasper. Suway naman ni Liam na kinangisi ng binata. Doon pa lang ay alam niya na kaagad ang sagot. Pero dahil hindi na gusto pang pag-usapan ito ni Liam, ay bigla na lang itong tumayo at kinuha ang susi ng sasakyan. Where are you going? Hindi pa tayo tapos. Pagpigil ni Don Fernando pero wala na itong nagawa nang bigla na lang humarurot ang sasakyan. Sa sobrang inis naman ni Liam ay napasigaw na lang ito habang nagdadrive. At dahil din sa mataas na emosyon ay halos hindi nito napansin na may biglang tumawid kaya naman mabilis niyang inapakan ang preno. Damn it! Sigaw niya na may paghampas pa sa steering wheel sa kamabilis na bumaba ng sasakyan. Hindi niya sigurado kung may nabangga ba siya. Pero nang masilip niya ang harap ay agad niyang nakita ang stray cat na mabilis namang tumakbo palayo. Sinundan niya ito ng tingin at nakitang lumapit ito sa isang babae na bata na binigyan siya ng pagkain. Napangiti na lang siya nang muling may maalala. Isang taong malapit din sa mga hayop, lalo na sa mga stray cats or dogs. Napabuntong hininga na lang siya rito at muli na sanang babalik sa kotse pero may narinig siyang boses na napakapamilyar sa kanyang pandinig. Kiza, come here. Don't go far from mommy, okay? Nang lingunin niya ito, ay tanging likod na lang ng babae ang nakita nito na hawak-hawak ang kamay ng batang nilapitan ng stray cat kanina. Napabuntong hininga na lang siya sa naisip. Hindi na rin naman kasi bago sa kanya na maka-encounter ng ganoon, lalo na at hindi pa rin niya maipagkakaila na hanggang ngayon ay may natitira pa rin siyang pagmamahal sa taong bigla na lang siyang iniwan. Habang sa kabilang banda naman ay nalingat lang ng kaunti si Ava, ay bigla-bigla na lang napupunta kung saan-saan ang anak nito. Nung una ay nagulat siya nang may hawak na itong stray cat. Gusto pa nga niya itong ampunin pero kahit gustuhin man iyon din ni Ava, ay inilalayo niya muna ang bata sa pusa dahil may asma ito at baka matrigger ng balahibo ang bata. Kiza, di ba sabi ko sa'yo na huwag kang lalayo sa akin? Bili ni Ava sa anak, saka ito muling hinawakan. Nagpout lang ang bata at wala na itong nagawa dahil sa paghawak ng ina. Pero maya-maya lang ay nakakita ito ng nagbebenta ng cotton candy na hugis Hello Kitty. Mommy, can we buy that? Sabay turo ng bata sa cotton candy. All right, honey. Sagot ni Ava, pero hindi pa man sila nakakahakbang ay nagring ang phone nito at nag-flash sa screen ang pangalan ni Abby. Wait baby, tumatawag ang tita mo. Saad ni Ava, saka sinagot ang tawag. Pero dahil sa makulit ang bata ay hindi napansin ni Ava ang mabilis nitong paglapit sa vendor ng cotton candy. Sa sobrang bilis ng takbo ng bata ay hindi nito namalayan na babangga na pala siya sa isang matanda. Mabuti na lang at nasalo siya nito. Hey, be careful. Sabi lang ng isang matanda, saka nito nakita ang muka ng bata. At sa pagkakataong iyon ay tila ba may kung anong gaan sa pakiramdam ang naramdaman niya nang makita si Kiza. Kamukhang kamukha kasi ito ng anak niyang si Liam. Wait, may I know your name? You look a lot like my son. Saad muli ng matanda. Inosente lang na nakatingin sa kanya ang bata. Roger, call Liam and tell him I already found the hair. Utos agad ng matanda sa bodyguard nito na agad din namang sinunod. Oh God, sa tagal kong naghahanap, dito lang pala kita makikita. I am certain you are my son's daughter. Pag-aasyum agad ng matanda sa kaniyakap si Kiza. Your son? Your son is my father?
Inosenteng tanong ng bata matapos nilang magyakapan. Palihim namang kumuha ng hibla ng buhok ang matanda mula kay Kiza, saka ito ngumiti. We will find out it soon. Nakangiting saad ng matanda, saka mahinang tinap ang ulo ng bata. Matapos naman ang ilang minuto na pagkamusta ni Abby sa kapatid, ay biglang na-realize ni Ava na wala na sa kanyang tabi si Kiza. Nataranta siya at inikot ang paningin hanggang sa nakita na lang nito ang anak na pabalik na at may hawak na cotton candy. Kiza, di ba sabi ko sa'yo hintayin mo ko? May halong inis na saad ni Ava, saka muling hinawakan ang anak. I'm sorry, Mommy. Nakapout lang naman na saad ng bata. Napabuntong hininga na lang si Ava at doon lang napansin na kumakain na ang bata ng cotton candy. Paano ka nakabili niyan? Pagtukoy niya sa kinakain ng bata. An old man gave it to me. Old man? Yes, but he already left. He also said that I am his son's daughter. Is that true, Mommy? Napakunot lang ang noo ni Ava. Umupo ito para mapantayan ang anak. Kiza, you should not talk to strangers. Lalo na rito. At marami ang modus ngayon. Minsan bibigyan ka nila ng candy para sumama ka sa kanila. And then, boom! They'll get you away from me. Do you want that? Tila natakot naman ang bata doon. No, Mommy! I'm sorry. Muling hingi ng tawad ng bata. Bumuntong hininga naman doon si Ava, saka niyakap ang anak. It's okay, baby. Basta, huwag mo nang uulitin ha. Tumangulang ang bata habang nakapout. So he is lying about my father. I thought I could finally meet my dad. Malungkot na saad ng bata na tumagos naman ang kirot kay Ava. Shh! Don't worry. Hahanapin natin ang daddy mo, okay? Kaya nga tayo umuwi rito, di ba? Saka madali lang siyang hanapin. So don't worry. Pagpapagaan niya sa loob ng anak. Ang kaninang malungkot na mukha ng bata ay napalitan na ngayon ng excitement. Okay, Mommy! Let's find Daddy! Sigaw ng bata na nagpatawa kay Ava. Tinignan tuloy sila ng iba pang tao ngayon sa park. Sa kabilang banda naman, habang abala si Liam sa trabaho, ay biglang nag-ring ang phone nito. Halos kararating lang nito ng opisina, kaya hindi muna niya sinasagot ang tawag. Nakita niya kasing number ito ng bodyguard ng ama. At alam nitong kukulitin na naman siya ng matanda tungkol sa pag-aasawa. Dude, sagutin mo na kayo. Saad ni Jasper na naroon na rin at nakatambay sa opisina ni Liam. Shut up. Kukulitin na naman ako nito tungkol sa pag-aasawa. Malamig lang na sagot ni Liam. Kung ako rin naman si Tito, magpapanik ako. Ang pogi-pogi ng lahi namin tapos hindi may kakalat. Sayang naman. Malakas na bumuntong hininga si Liam. Get out. Hey, di kita ginugulo ah. Pagmamatigas ni Jasper. You are ruining my peace of mind. Alam kong pumunta ka lang dito para pilitin ako sa gustong mangyari ng tatay ko. I'm not ruining your peace of mind, okay? Kasi matagal naman ang si Ryan. 7 years ago pa. Napahinto si Liam sa ginagawa nang biglang banggitin iyon ng kaibigan. Masama niyang tinignan si Jasper at tinaas naman ang mga kamay na tila sumusuko sa pulis. Oops, sorry, pasmado. Nangaasar na saad ni Jasper, pero nanatiling seryoso si Liam. Kung wala kang magandang sasabihin, better leave. Maotoridad na utos ni Liam, kaya naman wala nang nagawa pa si Jasper kundi bumuntong hininga. I miss the old Liam.
Biglang sambit niya na nagpakuha ng atensyon sa lalaki. Kunot noong tinignan ni Liam si Jasper. Hindi ganito yung dating Liam na kilala ko. I knew him as Jolly Boss and not as cold as you like now. Sa pagkakataong iyon ay naging seryoso na rin si Jasper, saka ito tumayo. Kaya ako sinusuportahan ng daddy mo. Kasi gusto ko makamove on ka na. Kasi tang ina Liam, 7 years ka lang nagkakaganyan. At wag na tayo maglolokohan dito. Nagkakaganyan ka dahil kay Ava. Don't you dare mention that name again. Tumaas na rin ang boses ni Liam. See, apektado ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi nakasagot si Liam. Umiwas lang ito ng tingin sa kahuminga ng malalim. Dude, I saw how you suffered nang dahil lang sa babaeng yun. Kaya utang na loob naman. Kalimutan mo na siya. Marami namang mas maganda pa dyan. Mas sexy. Mas mayaman. Hindi yung tulad niya na halos mahirap na nga sa daga. Naging bayaran at ginawa ka pang gago. Hindi na natapos pa ni Jasper ang sasabihin nito dahil mabilis na dumapo ang kamaon ni Liam sa pisngi ng kaibigan. Don't you dare compare her to other woman. No one knew the real her except me. Kaya huwag mo siyang hinuhusgahan, Jasper. Dahil oras na marinig ko ulit sa'yo yan. Kalimutan mo na magkaibigan tayo. Madilim ang mga mata na saad ni Liam habang malalim ang bawat paghinga nito. Napangisi na lang si Jasper nang punasan ang gilid ng bibig nito na may tumulong dugo. Woman, ha? Makahulugang saad ni Jasper sa kamahinang tumawa, isang nakakainsultong tawa. Pero bago pa man, mas uminit pa ang tensyon, ay muling tumunog ang telepono ni Liam, kaya wala na itong choice kundi sagutin iyon. Sir, please come in the hospital right now. Your dad is in the emergency room. Napanganga na lang si Liam sa nabalitaan at katawan na mismo nito ang gumalaw para mabilis na pumunta ng ospital. Kahit na nagkainitan pa sila ni Jasper, ay pinilit pa rin ng kaibigan na samahan si Liam dahil mababahala ito baka hindi makontrol ang emosyon sa gitna ng kalsada at baka kung ano pa ang mangyari. Tahimik lang sila mula pagpunta hanggang sa pagdating sa ospital. Pero pagkabukas ni Liam sa kwarto ay naabutan nito ang ama na nakikipagtawanan sa isang doktor sa kasabay na napatingin sa kanya. Hindi naman maipinta ang mukha ni Liam nang maabutan ng ama na maayos ang kalagayan. What is this? Nagtatakang tanong niya at muli na namang bumalik ang inis niya. Oh son, meet Dr. Hands. Kalmadong saad ni Don Fernando. And Nagtataka pa rin si Liam. siya ang magpaprocess ng DNA test result mo. Ha? DNA? For what? Listen, Liam. Earlier this morning, I saw a little girl at kamukhang kamukha mo siya. Aha? Seriously? At dahil lang doon, ipapa-DNA test mo kami? Reklamo agad ni Liam. Do not question my instinct, Liam. Hindi ko kayo ipapa-DNA kung di ko naramdaman ang lukso ng dugo na sinasabi nila. Natawa si Liam sa sinasabi ng daddy nito. Hindi niya alam kung hanggang saan pa aabutin ang daddy niya dahil lang sa pagkadesperado nitong magkaroon ng tagapagmana. Look, we took a picture of her. Maybe at this point, mapapapayag kita. Pinakita ni Don Fernando ang picture ng batang babae na nakangiti, katabi ng daddy niya habang naka-peace sign. Bigla ay bumilis ang tibok ng puso niya. Totoo nga, dahil kamukhang kamukha niya ang bata. What the heck? Kamukhang kamukha nga. Gulat din namang saad ni Jasper nang makita ang larawan.
No way. Halos manghina ang tuhod na saad ni Liam habang nakatitig sa bata. May kakaiba siyang pakiramdam nang makita ang larawan at hindi ito maipaliwanag na pakiramdam. At dahil na rin doon ay napapayag nila si Liam na makikooperate sa DNA test. Sa ilang araw na paghihintay ay halos hindi siya makafocus sa trabaho. Tanging iniisip niya ay ang magiging resulta ng DNA. At dumating na nga ang araw na makikita na nila ang result. Namamasa pa ang kamay ni Liam nang abutin ng envelope at kasama nito ang ama at si Jasper na inaabangan din ang resulta. Pagkahila nito sa papel ay kita na nila agad ang resulta. Probability of paternity, 99.9%. Maluha-luha ang ama ni Liam nang titigan ang papel. Hindi nito maipaliwanag ang pakiramdam. Tila ba nanalo siya sa loto dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng instant apo. Hindi lang sa papel, kundi biologically dahil kadugo niya talaga ito. May anak ako. Hindi makapaniwalang saad ni Liam habang nakatulala. Hindi rin ito maipaliwanag ang nararamdaman, pero isa lang ang sigurado siya. Para bang bigla siyang nagkaroon ng buhay ulit at na-excite sa isipin na may anak siya at babae pa. Pero kanino? Muli niyang tanong sa kanyang sarili. Habang si Jasper naman ay hindi rin nagsasalita. Tila ba may gusto itong sabihin kay Liam. Natapos ang araw na yon nang hindi namamalayan ni Liam. Basta ang nasa isip lang niya ay kung paano niya matatagpuan ang anak. Kasalukuyan itong nasa office at naghahanap ng background ng bata nang biglang pumasok si Jasper sa kanyang office. Liam, Seryosong saad ni Jasper na agad namang nakaagaw ng atensyon ng kaibigan. I need to tell you something. What? Halos wala namang pakialam na tanong ni Liam. I saw her. Sa pagkasabi na iyon ni Jasper, ay muling bumilis ang tibok ng puso ni Liam. Kilala niya na agad kung sino ang tinutukoy ng kaibigan. After 7 years, she contacted me. She wants to see you. Mahinang natawa si Liam. Seriously? Where did she find the courage to face me after what she have done? Exactly. Gatong ni Jasper. But this time, it's different. Kumunot ang noo ni Liam. What do you mean? She's not alone. She has a daughter. Mapait na napangiti si Liam sa sinabing iyon ni Jasper. Malakas itong bumuntong hininga, saka umiwas ng tingin. Good for her. No, dude. Kasi yung batang kasama niya ay ang anak mo. Tila ba tumigil ang mundo ni Liam at umakyat lahat ng dugo nito sa ulo nang marinig ang sinabing iyon ni Jasper. Doon niya lang napagtanto ang lahat na malaking posibilidad nga na ang bata ay anak nito sa ex niyang si Ava. Kay Ava lang naman siya nabaliw na naging dahilan kung bakit parang namatay na rin ang puso niya nang iwan siya nito. Hindi niya rin maipagkakaila na ilang beses na may nangyari sa kanila noong magkasintahan pa lamang sila. I need to find her. Biglang saad niya sa kawalan, kaya napatingin naman si Jasper ng seryoso kay Liam. Sigurado ka ba? Handa ka na bang muli siyang harapin? Tanong ni Jasper na may halong pag-aalala ang boses. Ito kasi talaga ang pinakamalapit kay Liam dahil bata pa lamang ay sanggang dikit na talaga sila. Kilalang-kilala na rin nila ang isa't isa. Yes, and I want to punish her from what she caused me. Seryosong sagot ni Liam habang mariing sinara ang kamao nito. Ramdam talaga sa bawat salita niya ang galit na ilang taon nang naipon at nakakubli.
Sa mga nakalipas na araw, walang inatupag si Liam kundi ang paghahanap kay Ava at sa anak nito. Ganoon din si Don Fernando na excited nang makita ang apo. Bumili na nga ito ng mga gamit ng bata at pinarenovate ang dati nilang guest room na ngayon ay magiging kwarto na ng apo. Natutuwa rin siya nang malamang gumagawa ng paraan si Liam para mahanap ang anak. Pero lingid sa kaalaman nito na iba pala ang pakay ng lalaki sa hinahanap niyang mag-ina. Sir, may lead na po ako kung nasaan ang bata. Saad ng isa sa mga tauhan ni Don Fernando mula sa kabilang telepono. Good. Text me the address and we will go there immediately. Sagot ng matanda, saka binaba na ang telepono. Sa kabilang banda naman ay paalis na muna sa sementeryo si Ava at Kiza nang biglang magtanong ang bata. Mommy, is Daddy pogi? Biglang tanong ng bata na biglang nagpalabas ng ngiti ni Ava. Of course, baby. Hindi ka magiging ganyan ka-cute kung hindi pogi ang daddy mo. Saka, kamukhang-kamukha mo siya. Nakangiting sagot ni Ava, sabay pisil sa pisngi ng anak. So, that old man is telling the truth? He said, I look a lot like my father. Nawala ang ngiti ni Ava nang sabihin iyon ng anak. Oo nga pala. Sinasabi niya na iyan noong may nakita raw siyang matanda na sinasabing apo raw siya nito. Kiza, huwag kang basta-bastang naniniwala sa sinasabi ng strangers. Malay mo sinasabihan ka lang nila ng kung ano-ano, pero may iba na palang balak sa'yo. Nagpout na lang si Kiza. But he didn't do anything. I think he's a good stranger. You can't tell it, Kiza. Malay mo balikan ka kasi may iba palang balak sa'yo. He came back! Napakunot noo si Ava nang biglang isigaw iyon ng anak habang diretso lang ang tingin. Sa kabilang kalsada kasi ay may matandang nakatayo sa tabi ng itim na sasakyan at may iba pa itong kasama na tila ba mga tauhan niya. Noong una ay kinikilala pa lang niya ito pero nang mapagtanto ay halos mamutla siya sa nakita. Ito kasi ang daddy ng ex niyang si Liam na ni minsan ay hindi pa niya nakaharap. Ito ang unang beses na nagkita sila at sigurado siyang hindi siya kilala ng matanda. Sa gulat ni Ava ay hindi nito napansin na patawid na pala ang anak habang may sasakyan na mabilis ang pagharurot. Dahilan para halos tumigil ang mundo ng babae. Kiza! Malakas niyang sigaw nang makitang kaunti na lang ay maabot na ng sasakyan ang anak. Malakas na busina ang tumagos sa tenga niya pero sa tibok ng puso, ito halos nabingi sa sobrang lakas. Pero bigla na lang ay tila may mabilis na hangin ang dumaan sa gilid ni Ava dahilan para halos liparin ang buhok niya saka ito tumakbo patawid, buhat-buhat si Kiza. Kahit papaano ay naibsan ang bilis ng tibok ng puso ni Ava. Pero hindi pa rin maitago ang kaba nito nang makita ang anak na yakap ng isang lalaking likuran pa lang ang nakikita niya. Oh my God! Ang bata! Rinig niyang saad ng iba pang mga taong napapalakad malapit sa kanila. Kisa! Oh my God, honey! Thank God! Thank God you saved my daughter! Umiiyak na ani ni Ava habang mabilis na lumapit sa anak nito at mahigpit itong niyakap. Napapaiyak na rin ang bata dahil sa taas ng emosyon. Mommy, I'm sorry. Umiiyak na rin na sambit ng bata saka niyakap pabalik ang ina habang inaalo naman siya nito. How about me? Hindi mo ba ako pasasalamatan?
Napatingin si Ava sa lalaking sumambit noon at tila ba tumigil bigla ang mundo nito. Mabuti na lang at nakayakap pa rin sa kanya ang anak, kaya hindi nito makikita ang pamumutla ni Ava. Liam, how's your daughter? Thank God you came at exact time. Pahabol naman ng isang matanda nang nakalapit na sa kanila. Pero hindi man lang siya binalingan ng tingin ng lalaki. Nakatitig pa rin si Liam at Ava sa isa't isa habang namumuo ang tensyon sa pagitan nila. Pero may halo ng pagtataka sa mga mata ngayon ni Ava kung paanong nalaman ni Liam at ng daddy nito ang tungkol sa anak nila. Sa pagkakaalam ni Ava, ay umalis siya nang hindi sinasabi kahit kanino na may anak siya kay Liam. Of course, I won't let my child be alone on the street and get bumped by those cars. Matigas ang salita nito habang matigas ang bawat salitang sinasabi ni Liam nang sabihin iyon, pero na kay Ava pa rin ang tingin. Nang maghiwalay na sa pagkakayakap ang mag-ina, ay hinanap agad ni Kiza ang matandang nakita niya noon sa park. Hey sweetie, do you remember me? Tanong agad ni Don Fernando sa bata saka lumapit dito. Yes, Lumuluha pa ring saad ng bata pero patahan na ito. Shh, it's okay. We're here. You are safe now. Kahit na may galit si Liam, ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahal na naramdaman nito bigla sa anak. Tila ba ito na yung sinasabi nilang lukso ng dugo? Na sa tagal ng panahon na hindi niya nakita ang bata, na tila ba may kulang, ngayon na biglang napunan nang masilayan niya na ang anak. Can I hug you? Yun agad ang naisambit ni Liam habang sa anak na ngayon na baling ang tingin. Inosente namang tumingin sa kanya ang bata. Lumingon pa si Kiza sa ina nito na tila ba nagtatanong kung pwede ba. Sa kadahan-dahan namang tumango ang ina. Hindi na nagsayang pa ng oras si Liam at niyakap na nito ang anak. Hindi rin niya maintindihan kung bakit bigla na lang may tumulong luha na tila ba umapaw ang emosyon nito na matagal nang tila may kulang. So, this is what a father feels, huh? Mahinang sambit ni Liam sa kanyang sarili. Pinagmamasdan lang ni Ava ang mag-ama nito at halos mangiyak-ngiyak pa siya nang mapansin niya ang mga mata na nakatingin sa kanya. Nakatitig pala sa kanya si Don Fernando na tila ba may gustong itanong dito pero hindi niya pa maibuka ang bibig niya. Napaiwas na lang si Ava ng tingin. Naiintindihan niya ang nararamdaman nila ngayon. Para ba naman itong multo na biglang nawala at ngayon ay biglang bumalik? Nang matapos sa yakapan ang mag-ama, ay inosente pa ring nakatingin kay Liam ang bata. who are you? Maliit ang boses na tanong ng bata. Mahina namang napatawa rito si Liam. Hindi ba sinabi ng mami mo sa'yo kung sino ako? Nakangising tanong ni Liam saka lumipat ang tingin kay Ava. Napalunok lang si Ava saka umiwas ng tingin. Let me guess. Did you say that your father is dead? Makahulugang tanong ni Liam na mas lalong ikinataka ng anak. Nahuli rin ni Ava ang saglit na pagsulyap ni Liam sa kanya pero matalim ang tingin nito. Mabilis ding umiling si Kiza. No, we're looking for my daddy. Sagot ng bata na kinatigil ni Liam. Napatingin si Liam sa bata na para bang may kung anong pumukaw sa puso nito. Biglang tumahimik ang paligid. Tila huminto ang oras habang tinititigan niya ang munting muka na animoy salamin ng sarili niyang kabataan. Si Ava naman ay napako ang tingin kay Liam. Kita sa mga mata nito ang kaba, ang takot na pilit tinatago sa likod ng matatag na muka. Pero sa bawat segundo ng katahimikan,
lalong lumalalim ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Looking for your daddy, huh? Ulit ni Liam, pero ngayon ay may pagbabago na sa kanyang tono. Mas malalim at emosyonal ito. Lumuhod siya sa harap ng bata at tinapunan ng sulyap si Ava. And what if I tell you, sweetheart, that your search is finally over? Napakunot noo si Kiza. You mean, Yes, sweetheart. I am your daddy. really? Really. Sagot ni Liam sabay ngiti. Ngiting puno ng kirot, pananabik at pag-ibig na tila ba ilang taong ipinagkait sa kanya. Habang pinagmamasdan iyon ni Ava, hindi niya namalayang napahawak siya sa dibdib niya. Parang may kung anong bumara sa lalamunan nito. Tila tinutusok ang puso ng sabay-sabay, ng tuwa, takot at konsensya. Pero paanong nalaman ni Liam? Gustuhin mang magtanong ni Ava ay hindi na niya magawa, lalo pa at ayaw niyang sirain ang moment ng mag-ama. Nalihis na lang ang paningin nito kay Don Fernando nang may bigla siyang napagtanto. Bakit pa nga ba siya nagtaka? Makapangyarihang mga tao ang kaharap niya ngayon, kaya sisiw lang sa kanila na malamang anak ni Liam si Kiza. Lalo pa at nasa bata na rin naman ang ebidensya. Kamukhang kamukha naman kasi talaga ni Kiza si Liam. Maya-maya lang ay lumapit na rin si Don Fernando sa kanila at ito na rin ang yumakap kay Kiza. Pinagmamasdan lang sila ni Ava nang maramdaman nito ang matalim na tingin ni Liam. Hindi pa makatingin ng diretso sa kanya si Ava dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman nito. Wala ka bang sasabihin sa akin? Maya-maya ay tanong na ni Liam habang diretso ang tingin kay Ava. Napaatras na lang si Ava nang unti-unting lumapit sa kanya si Liam habang nakangisi. Ayun lang. Pagkatapos ng ilang taon, Ava, wala man lang bang I miss you dyan? Nakangising pangaasar ni Liam, pero hindi ito mapagtanto ni Ava kung natutuwa ba si Liam o hindi. Liam, please, sa ibang araw na lang kapag wala si Kiza. Pakiusap ni Ava, pero tila mas lalong nagalit dito si Liam. Kumunot ang noo niya at tila saglit na nandilim ang mga mata. Sa ibang araw? Ano? Paghihintayin mo na naman ako pagkatapos ng 7 taon. Medyo napalakas ang boses doon ni Liam, kaya naman napatingin na sa kanila sina Kiza. Mommy, Daddy, are you fighting? Nakapout na tanong ni Kiza. No baby, nag-uusap lang kami. Nakangiti pero halata ang pagkataranta sa boses na iyon ni Ava. Napakuyom ng kamao si Liam. Huminga siya ng malalim sa kalumingon kay Kiza at pinilit ngumiti. I'm sorry, baby. Daddy just missed your mommy. Too much. Ani Liam na may diin sa bawat salita at halata ang pagiging sarcasm nito. Muling bumaling si Ava kay Liam. Liam, please. Not now. Kiza's here. Exactly. And she deserves to know the truth. Kung paano mo ako iniwan. Kung bakit wala ako sa buhay niya. Bakit ba kailangan pang ungkatin lahat ng ito ngayon? Nanginginig ang boses ni Ava. Hindi ba pwedeng unahin mo muna ang anak mo kaysa sa galit mo? Galit? So ngayon, galit lang ang meron ako. Napangisi si Liam pero ang ngiting iyon ay napakapait na para bang pinagkait sa kanya ang lahat. Sana nga lang galit lang to eh. Napayuko si Ava, nilunok ang sakit pero hindi niya hinayaan na tuluyang masakop siya ng panghihinayang. Parang ang dali lang sa'yo ng lahat. Pagkatapos ng ilang taon, Ava.
Hanggang ngayon ba naman, pagkakaitan mo ako ng eksplanasyon? Sorry, nabigla kasi ako. Hindi ko pa alam kung paano sisimulan. Tumawa si Liam. Isang maikling tawa pero mapait. 7 years, Ava. 7 years na pakiramdam ko talagang may kulang. Pinagkaitan mo ako maging ama. Sa bawat birthday na dapat nandoon ako sa tabi niya. Sa bawat yakap na dapat akong nagbibigay. Yun ang pinatay mo sa akin, Ava. Hindi na alam pa ni Ava kung ano ang sasabihin. Tinanggap na lang niya ang sakit na tumatagos sa puso niya sa bawat salitang binibitawan ni Liam. Mommy, you made Daddy cry? Mahinahon, ngunit nag-aalalang tanong ng anak nilang si Kiza. Kaya naman, agad ding umangat ang tingin ni Ava kay Liam. At tama nga ang anak. Nakita nito ang butil ng luha, nakakatulo lang mula sa mata ni Liam. Pero mabilis din itong pinunasan ng lalaki at binilit patatagin ang sarili. I'm sorry. I need to go. Natatarantang saad ni Liam dahil ayaw nitong may makakita sa kanyang umiiyak. Pero bago pa man siya makaalis, ay naramdaman nito ang maliit na braso na yumapos sa bewang niya. Nang buwaba ang tingin niya ay nakita nito ang anak na nakayakap na sa kanya. Daddy, can I come with you? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Kiza. At sa pagkakataong iyon ay tila may humaplos sa puso ni Liam na ngayon niya lang naramdaman. Kiza, pigil ni Ava at kukunin sana ang anak pero mas mahigpit ang yakap ng bata sa ama. Daddy, please? Pagmamakaawa pa ng bata, kaya naman mas lalong lumambot ang puso ni Liam. Sa ilang taon na tila naging yelo ang puso niya, ay bigla na lang itong natunaw ng dahil lang sa yakap ng anak. Ganto nga siguro talaga ang pagmamahal ng isang ama. Yes, sweetheart. You can come with me. You can come with Daddy. Nakangiting saad ni Liam, saka binuhat ang anak at umalis na roon nang hindi tinatabunan ng tingin si Ava. Wala na ring nagawa pa si Ava, kaya naiwan silang dalawa ni Don Fernando kasama ang mga tauhan ng matanda. May I know your name, lady? Maya-maya ay tanong ng matanda. Ava. Naningkit ang mata ng matanda. Did I knew you before? You don't seem familiar, but you and my son seems to have passed. You really don't know me. Never naman niya akong pinakilala sa'yo. Oh. Tanging nasagot na lang ng matanda. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi pa rin kasama ni Ava ang anak nito. Wala siyang kontak kay Liam at maggagabi na pero hindi pa rin bumabalik ang lalaki at ang anak. Nauna nang umuwi ang matanda habang si Ava ay nanatili sa gilid ng kalsada. Naghihintay at nagbabaka sakaling doon din ibabalik ni Liam ang anak. Pero halos pabakin na siya ng lamok ay hindi pa rin bumabalik si Liam. Kaya naman nagsimula na siyang mag-alala. Natatakot siya sa isipin na baka hindi na ibalik pa ni Liam ang bata at baka siya naman ang magtago kay Kiza. Maya-maya pa ay muling tumawag si Abby. Nakailang ring bago ito sagutin ni Ava. How's Philippines? Masiglang tanong ng kapatid mula sa kabilang linya. Abby, hindi na kaya pang itago ni Ava ang pag-aalala at agad naman itong napansin ng kapatid. What? Anong nangyari kay Kiza? He took her. Ha? Abby, alam na ni Liam. We met earlier and Kiza suddenly got attached to him. Nagkasagutan kami ni Liam pero mas piniling sumama ni Kiza sa kanya.
Naging tahimik silang pareho matapos iyong sabihin ni Ava. Maya-maya lang ay napabuntong hininga si Abby. They've been away for each other for 7 years. Baka naman nagbanding lang ang mag-ama. Hayaan mo na muna sila. Pagpapakalma ni Abby sa kapatid. Pero Abby, natatakot pa rin ako. Paano kung tuluyan ng ma-attach si Kiza kay Liam? Paano kung kunin niya ang anak namin? Paano na ako, Abby? Natatakot ako. Hindi ko ata kakayanin. There was a long silence. Mas lalong nag-overthink si Ava dahil hindi nagsasalita ang kapatid. Hanggang sa, maya-maya lang ay narinig niyang tumawa si Abby. Grabe ka, ate. Hindi teleserye ang buhay niyo para umabot sa ganyan na. Napahigpit ang hawak ni Ava sa cellphone. Abby, seryoso ako. Alam ko. Sabat ni Abby, muling naging kalmado ang tono. Alam kong takot ka at valid yung nararamdaman mo. Pero ate, hindi porket gustong bumawi ni Liam, ibig sabihin, aagawan ka niya na sa pagiging nanay. Sa totoo lang baka gusto lang niyang makabawi, hindi mang-agaw. Paano kung hindi lang makabawi ang gusto niya? Mahinang tanong ni Ava. Halos hindi niya maipagtapat ang sariling takot. Paano kung ilayo niya si Kiza sa akin? Hindi ko yun kakayanin, Abby. Buong buhay ko, si Kiza lang ang meron ako. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ng kapatid. Hanggang sa muling marinig ni Ava ang buntong hininga ng nasa kabilang linya. Ate, hindi mo ito kailangan harapin mag-isa. Naiintindihan kong natatakot ka, pero hindi mo rin pwedeng hayaan na ang takot ang magdikta ng lahat ng desisyon mo. Napapikit si Ava, pigil ang luha. Hindi ko nga alam kung paano haharapin si Liam eh. Wala pa nga akong nasasabi ng maayos kanina. Ni hindi ako makapagpaliwanag. Then ayusin mo. Kausapin mo siya. Hindi para makipagtalo, kundi para magpaliwanag. Kung gusto mong mapanatili si Kiza sa piling mo, kailangan mong maging matapang. Hindi lang bilang nanay, kundi bilang babae. Bilang si Ava. Tahimik at walang naging sagot si Ava, pero tumulo na ang luha nito sa pisngi. Abby, thank you. Anong thank you? Ate kita no. Hindi mo kailangan magpasalamat. Basta kahit nasa malayo ako, tawagan mo lang ulit ako kung kailangan mo ng tulong, okay? Oo na, pero hindi ko pa rin talaga alam kung anong sasabihin ko kapag hinarap ko na si Liam. Di sabihin mo kung anong totoo, na natakot ka, na nagkamali ka, na gusto mong ayusin kung pwede pa. At ate, sabihin mo rin yung totoo sa puso mo. Napakagat labi si Ava. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Abby. Bahala ka. Natatawang dagdag ni Abby. Pero halata naman sa boses mo na hanggang ngayon, mahal mo pa rin yung tao. Hindi na sumagot si Ava, pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang totoo ito. Matapos din ang tawagan nila ay hindi nagtagal, may humintong sasakyan sa tapat ni Ava. Sumigla ang mukha niya nang maisip na sina Liam na iyon, pero agad ding napahawi ang ngiti nito nang makitang bumaba ang windshield at bumungad ang mukha ni Jasper. Still waiting for them, huh? Nakangising bate ng binata, kasabay ng pagbukas ng bintana. Hindi agad nakasagot si Ava. Tahimik siyang lumapit sa gilid ng kotse, pero hindi siya sumakay o tumingin ng diretsyo. Gabi na, Jasper. Bakit ka nandito? Mahinahon niyang tanong, hindi tinatago ang pagod sa boses. Liam told me to drive you home.
Sagot ng binata saka uminom sa dala niyang kape na nakalagay sa paper cup. And huwag kang mag-assume. Kiza requested it to him. Napakagat labi si Ava. Nandoon pa rin ba si Kiza? Yep, hindi siya makaalis sa tabi ng tatay niya. Anyway, halika na. At baka malagot pa ako kay Liam kapag hindi kita hinatid pa uwi. Kahit ayaw sanang tanggapin ni Ava, ay sumakay na lang siya dahil mukhang pagod na rin siya sa mga nangyari kanina. Halos wala na nga itong lakas na makauwi dahil hindi niya kasama ang anak. Alam mo, Liam's a wreck. Mahinang sabi ni Jasper habang nagdadrive. Seryoso na ang tono. Pinipilit niyang magpakatatag sa harap ni Kiza. Pero kita sa mata niya, nadurog siya. Napatingin si Ava kay Jasper na may halong konsensya at pangamba. Mariin na lang itong napakagat sa labi dahil hindi na rin siya makahanap ng sasabihin. I get it, Ava. Hindi kita uwasgahan. Alam ko, galit si Liam. Pero hindi niya kaya magalit ng todo sa'yo. Nakakatawa nga kasi sa totoo lang, hindi ako yung inagrabyado mo pero ako yung mas galit. Mariin ang bawat salitang binibitawan ni Jasper at napansin din ni Ava ang mahigpit na hawak nito sa manibela. Kung nakita mo lang kung paano halos mabaliw siya kasi bigla ka nalang nawala. Paano mo nakayanan yun? Paano ka nakakatulog ng mahimbing habang may sinasaktan kang tao? Wala na akong lakas para makipagtalo sa'yo, Jasper. Pasensya ka na. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Lalo na kay Liam. Tanging nasagot na lang ni Ava. Halatang sumusuko na ito sa diskusyon. Napabuntong hininga na lang si Jasper sa sinagot ni Ava. Naging tahimik sila hanggang sa makarating sa apartment ni Ava. Pero bago pa makababa ang babae, ay nagbilin pa ng salita si Jasper. I saw how Liam's eyes brightened earlier habang kasama ang anak niya. I've been seeing it again after 7 years. So please, Ava, don't be a reason for him to be miserable again. Alam ko may natitira pa siyang pagmamahal sa'yo. Take it, bago pa magsara ang pinto. Do it, before you lose the chance. Bigla ay tila bang may humapulos sa puso ni Ava. Ngayon niya lang narinig magsalita ng ganoon si Jasper. Usually kasi noon ay mapang-asar ito, kaya gulat siya nang makitang malaki rin pala ang pinagbago ng binata. Malakas na bumuntong hininga si Ava, saka nito binuksan ang sasakyan. Thank you. Nakangiting saad niya kay Jasper bago ito bumaba. Hindi na sumagot pa ang binata at pinaharurot na rin ang sasakyan matapos noon. Kinaumagahan, maaga pa lang, gising na si Ava, pero nakatitig lang ito sa kisame. Halos hindi nga siya nakatulog kakaisip kung kailan ibabalik ni Liam ang anak. Habang nagmumuni-muni pa rin ito, ay nakarinig siya ng katok, kaya naman mabilis din siyang bumangon para buksan iyon. Pagbukas niya, ay agad nang sumigla ang mukha nito at napaluhod. Mommy! Anak! Agad niyang niyakap si Kiza na para bang sila ang ilang taon na hindi nagkita kahit na wala pa ngang 24 hours na hindi sila magkasama. Ngunit kasunod ng yakap ng anak, dahan-dahang tumingin si Ava pataas at doon niya nakita ang taong hindi niya inakala na makikita niya kaagad. Si Liam. Nakatayo ito sa gilid ng pinto. Suot ang simpleng hoodie at itim na pantalon. Seryoso ang mukha. Walang ngiti, pero hindi rin malamig ang tingin. Parang may pinipigil na emosyon. Hi. Mahina niyang bati habang tinatayo si Kiza. Hi. Tipid namang sagot ni Liam. Mommy, we ate pancakes! Masayang kwento ni Kiza.
Hawak pa ang maliit na bag ng laruan. And we watch dragon movies! Talaga? Pilit na ngumingiting sabi ni Ava. Nag-enjoy ka ba? Opo, super! That is fun! Bulalas ng bata sabay tawa. Ngumiti si Ava pero ramdam niyang bumigat ang dibdib niya. Kaya naman, lumingon siya kay Liam. Pasok kayo. Magluluto ako ng breakfast. Saglit na nag-aalangan si Liam pero tumango rin ito at sumunod sa anak papasok. Ilang minuto ang lumipas, nasa sala na silang tatlo. Si Kiza ay abala sa coloring book, habang sina Ava at Liam naman ay nakaupo sa magkabilang dulo ng sofa. Tahimik, mabigat ang hangin sa pagitan nila. Akala ko matatagalan pa kayo. Basag ni Ava sa katahimikan. She misses you already. Hindi raw siya sanay na magkahiwalay kayo. Tumingin si Ava kay Liam. Tahimik lang ito. Nakatingin sa anak nilang abala sa pagkukulay ng araw at ulap sa isang pahina ng coloring book. Hindi agad sumagot si Liam, pero ramdam ni Ava ang bahagyang paggalaw ng damdamin sa likod ng tahimik nitong postura. Lumunok siya ng laway, saka bahagyang lumapit mula sa kabilang dulo ng sofa. Liam, alam kong hindi sapat ang sorry. Pero kung pwede lang, gusto kong bawiin kahit kaunti sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Napalingon si Liam, seryoso pa rin ang mata. Hindi mo na mababawi pa ang mga panahon na yon, Ava. Hindi mo na may babalik pa ang mga taon na wala ako sa buhay ng anak ko. Napakagat na lang si Ava sa sinabing iyon ni Liam. Napatingin na lang ito sa sahig. Alam ko, pero gusto kong subukan para sa kanya, para sa atin. Gusto kong itama ang mga pagkukulang ko, kahit papaano. Hindi agad sumagot si Liam. Tumingin ito kay Kiza, saka muling binalik ang tingin kay Ava. Bakit ngayon lang, Ava? Bakit pinaabot mo ba ng 7 taon? Matagal ko nang gustong bumalik, Liam. Pero pinapangunahan ako ng takot. Hanggang ngayon, takot pa rin ako. Bakit ba palagi ka nalang napapangunahan ng takot? Nandito naman ako para pagsabihan mo. Pasensya ka na. Nasanay kasi akong sinosolo lang ang problema ko. Nakalimutan kong meron na nga pala akong ikaw at alam kong iyon ang pagkakamali ko. Pakiramdam ko kasi hindi mo kayang tanggapin si Kiza. Ganon bang klaseng lalaki ang tingin mo sa akin? Medyo tumaas na ang boses ni Liam. Hindi, pero naisip mo. pagtapos ni Liam sa sasabihin ni Ava, buwaba lang ang tingin ng dalaga. Sorry. Akala mo ba dahil mataas ang impluwensya ko, di ko na kayo kayang ipagmalaki? Dahil hindi mo ako kayang maipagmalaki nung tayo pa lang. Paano na lang kung kapag meron na si Kiza? Ayokong itago mo rin siya sa mundo, Liam. Ayoko. Lalo pa at nanggaling ako sa hindi kaaya-ayang trabaho. Hindi nakasagot si Liam nang sabihin iyon ni Ava. Ayokong lumaki si Kiza na iniisip na isang bayaran ang mami niya. At ayokong magkaroon siya ng galit sa akin. Dahil doon, kaya pinili kong lumayo. Malayo sa lugar na maraming mapangusgang mga mata. Pero alam din nating pareho na kaya ka napunta sa ganoong trabaho ay para maitaguyod ng mag-isa ang kapatid mo. Maluha-luha na ngayon si Ava nang napangiti ng mapait. And I succeed, Liam. I succeed. Isa ng nurse ang kapatid ko. Natupad niya na ang pangarap niya. Kaya wala na rin akong pinagsisiyahan dahil kung hindi ko ginawang lumayo, baka ngayon hindi na tayo mabigyan ng pagkakataon na magkaharap ng ganito.
Mapait na napangiti si Liam. So, you sacrifice our love? Hindi nakasagot si Ava. Napakagat na lang ito sa labi habang bumaba ang tingin. Pero kung papayag ka, gusto kong bumawi. Kahit dahan-dahan, gusto kong makasama kayong dalawa. Kahit yung simpleng mga bagay lang, gaya nito. Saka siyang umiti, sabay turo kay Kiza na ngayon ay masayang kumukulay ng puso sa papel. Napatingin din si Liam. Did you know that she also drew that last night? Really? Tanong ni Ava, bahagyang natawa. Tumango si Liam. Sabi niya, this is mommy, daddy, and me. One family daw. Biglang natahimik si Ava. Parang may humaplos sa puso niya habang nakatitig kay Liam. Baka pwede nating subukan. Hindi para balikan agad ang lahat. Pero baka pwede tayong magsimula ulit. As friends. As parents. Sandaling natigilan si Liam. Tumingin siya kay Ava. Hindi nagalit ang nangingibabaw sa kanyang mata, kundi pagod, lungkot, at isang uri ng damdamin na tila matagal nang tinatago, pangungulila. Hindi siya sumagot, pero sa unang pagkakataon, bahagya itong ngumiti. Kaunti lang, pero sapat para damhin ni Ava na unti-unti natutunaw ang yelo. I won't promise you that this will go easy, Ava. Especially to me. I won't go easy on you. Mahinang sagot ni Liam. Napayuko na lang si Ava dahil doon. Pero, pwede nating subukan. Muling umangat ang tingin ni Ava nang sabihin iyon ni Liam. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Dahil doon, kaya naman, hindi nito maiwasang mapaluha. Pero umiwas siya ng tingin dahil ayaw niyang ipakita ito kay Liam. Lumipas ang ilang araw, matapos ang pag-uusap na iyon ay balik sa opisina na si Liam. Naging routine na nito ang pagpasok sa umaga at pag-uuwi ng hapon ay dadaan muna siya kay Kiza para makapag-banding sila. Kung saan-saan niya dinadala ang bata at mukha namang nag-e-enjoy ang bata na kasama siya. Sa opisina ni Liam, tahimik ang paligid. Nakabukas ang blinds at tanaw mula sa bintana ang abalang kalsada ng syudad. Sa gitna ng desk niya ay tambak ang mga papeles. Ngunit ang atensyon niya ay napako sa isang brown paper bag na bagong delivery lang ng sekretary niya. May nakasulat sa labas ng bag. Don't skip your lunch. May pangiting emoji pa na nakalagay. Napakunot ang noo niya habang pinagmamasdan iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag at naamoy agad ang pamilyar na ulam. Isang specialty nito na adobong manok na may patatas. Ang paborito niyang luto ni Ava noong magkasintahan pa lang sila. Maya-maya ay napangiti si Liam. Hindi niya mapigilang huminga ng malalim. Hindi dahil sa pagkain, kundi sa effort at ala-alang pilit binuhay ni Ava. Sa mga panahong pakiramdam niya ay kaya niya nang mabuhay ng mag-isa. Heto na naman ito, paunti-unting pumapasok sa mundo niya. Oy! Sino yung nagpapadala ng lunch na may pa-love letter? Nagulat si Liam at agad niyang tinupi ang sulat. Pero huli na, dahil nasa pinto na si Jasper. May bit-bit na folder at may halakhak sa mukha. Huwag mo nang itago, dude. Kita ko yung drawing ng puso. Panunukso pa nito habang umuupo sa visitor's chair sa harap ng desk ni Liam. Tss! Hindi mo ba kayang dumaan ng walang ingay? Iritang sagot ni Liam pero hindi maikakailang bahagyang namula ang tenga niya. Grabe bro, yung dating matigas ang muka, ngayon ngumingiti habang binabasa ang sulat ni Ava. Pa-deliver pa ng adobo paborito mo pa. Hindi ba obvious na nasuyo ka na?
Hindi na sumagot si Liam. Bagkus, binalik niya ang papel sa loob ng bag at sinimulang tikman ang adobo. Masarap. Tanong ni Jasper, nakangisi pa rin. Pilit pa rin nagpipigil ng ngiti si Liam. Masarap. Eh di sa'yo na yung adobo. Akin na lang si Ava. Sabay tawa ni Jasper. Sinamaan lang siya ng tingin ni Liam, sabay sabing, Tumigil ka. Baka pati platito, ihagis ko sa'yo. patuloy pa rin sa pagtawa si Jasper. Tila ba biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil ngayon ay kaya nang makipagbiruan ni Liam sa kanya. Samantalang dati ay grabe pa itong mapikon at lagi na lang seryoso. Kahit na hindi pa ganoon kapabor si Jasper na bumalik si Ava, ay nagiging masaya na lang siya para sa kaibigan dahil mukhang unti-unti na itong bumabalik sa dating siya. Uy, dahan-dahan sa kilig, dude ha. Baka ma-jinx niyan. Patuloy pang pangaasar ni Jasper. Ay, hindi ako kinikilig. Pagde-deny ni Liam. Okay, sabi mo eh. Natatawang sagot ni Jasper kahit na ang palatandaan nito ay ang namumulang tenga ni Liam. Nagpatuloy ang pagpapadala lagi ni Ava ng lunch kay Liam, kaya naman hindi na ito nagpapabili pa ng pagkain sa cafeteria. Mas pinipili niyang kainin ang niluluto ni Ava. Abala si Liam sa pag-aayos ng ilang papel nang biglang pumasok ang message ni Ava sa phone niya. Free ka ba mamaya? Tara, kain tayo sa lugar na gusto mo. My treat. Saglit siyang napatitig sa screen. Tumaas ang kilay niya habang pinipilit itago ang ngiti. Kain tayo sa lugar na gusto mo. My treat. Ulit niya sa kanyang sarili. Sounds like a date. Dumating si Jasper. Hawak ang usual na iced coffee nito. Napansin niyang nakangiti ang kaibigan habang nakatitig sa phone. Uy, Simula ni Jasper habang iniaabot ang kape kay Liam. bakit blooming ang aura mo ngayon? Galing kay Ava yan, no? Napaerap si Liam. Ay nako. Just because I'm smiling, dahil na kay Ava agad. Pero itong ngiting to, definitely, dahil sa babae. Pangaasar ni Jasper habang sinisilip ang screen. Uy, tara daw, kain tayo. Dude, that's a date. Hindi yan date. Tanggi ni Liam, pero hindi na itago ang pamumula ng kanyang tenga. Sure ka? Alam mo namang kahit sabihin niyang casual lang yan, baka may meaning yan para sa kanya. Aba, sinusuyo ka na naman nun. Hindi na lang sumagot si Liam at umiling na lang. Pumayag na rin siya sa aya ni Ava matapos nun. Timing naman na kay Don Fernando si Kiza, kaya may oras na makapagbanding ang maglolo at ang dating magkasintahan. Simple lang ang lugar. Wooden tables, hanging lights, at background music na classic. Malamig ang hangin at tanaw ang mapayapang baybayin. Pagdating ni Liam, agad niyang nakita si Ava sa labas ng cafe. Nakasimple pero magandang floral dress. Hindi man ito overdress, sapat na para mas tumibok ang puso ni Liam nang mas mabilis kaysa normal. Akala ko, late ka. Bungad ni Ava sabay ngiti. Akala ko rin dito, kaya naunang dumating. Pabirong sagot naman ni Liam. Date? Hindi ah. Casual lang to. Parang salamat dinner. Nakagat ni Liam ang ibabang labi nito nang sabihin iyon ni Ava. Mahina siyang natawa, saka mahinang umubo para maialis ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Pero kahit sinabi ni Ava na casual, ramdam nilang pareho na may ibang tensyon sa paligid. Iba ang pakiramdam, hindi tulad ng dati. Mas tahimik, mas maingat, pero mas puno ng possibilities.
Ava, you don't need to make an effort like this. Pero thank you pa rin. Saad ni Liam nang pareho silang matahimik. Hayaan mo ako, Liam. Gusto ko lang bumawi. At habang kumakain sila, ay bigla na lang nagplay ang music na It Must Have Been Love. Ito ang favorite song nila noong magkasintahan pa lang, kaya naman napatitig sila sa isa't isa. Maya-maya ay napangiti si Ava. Still remember this song? Hindi sumagot si Liam. Nanatiling nakangiti si Ava habang sinasabayan ang kanta. Habang si Liam naman ay nakatulala lang. Tila ba muli na namang aapaw ang emosyon ng lalaki pero pinilit pa rin niya itong pigilan. I hate that song. Malamig na bigla ang sambit ni Liam, dahilan para mapatigil sa pagkanta si Ava. It reminds me of the days. You made me feel lonely. Deretsahang sagot niya habang humihigpit ang hawak sa kutsara at tinidor. I'm sorry. Ava, kung gusto mong bumawi sa akin, huwag mo nang pilitin pang ibalik ang nakaraan. Malamig na sambit ni Liam at doon na nagsimulang tumulo ang luha ni Ava. Pinilit na lang niyang ngumiti habang mabilis na pinunasan ang mukha pero tuloy-tuloy pa rin sa pagtulo ang luha niya. Excuse me. Saad na lang niya kay Liam saka ito tumayo at pumunta sa CR. Doon niya pansamantalang binuhos ang luha. Oo nga pala. Nakalimutan niyang galit si Liam sa kanya. Naiinis siya sa sarili dahil sa pag-a-assume na akala niya okay na sila ni Liam. Matapos niyang mailabas ang luha, ay nag-retouch muna ito pansamantala. Binibilisan na rin niya dahil baka naiinip na rin si Liam at baka bigla na lang siyang iwan doon. Palabas na sana ito nang biglang may isang lalaking humarang sa kanya sa pintuan. Hindi niya ito kilala at nakangisi pa habang malagkit ang tingin sa kanya. Ang bango mo naman! Saad ng lalaki at pilit inilalapit ang muka sa leeg ni Ava pero umatras si Ava dahil sa takot. Who are you? Stay away from me! Matapang ang boses na saad ni Ava, pero hindi nakinig ang lalaki. Na hindi nga alam ni Ava kung paanong nakapasok sa girls' comfort room itong lalaki. O baka naman, kanina pa itong nag-aabang ng bibiktimahin sa loob. Baka pwede mo akong pagbigyan. Isang beses lang. Saad ng lalaki at mas lumapit pa kay Ava. Pero this time ay wala na siyang maaatrasan. No! Lumayo ka sa akin! Sigaw na ni Ava at nagbabaka sakaling may papasok para tulungan siya. Mas lalo siyang kinabahan nang mahawakan na siya ng lalaki at tinangka siyang halikan. Kaya naman tumulo na ang luha nito dahil sa takot. Pero laking gulat niya nang marinig ang isang malakas na tunog malapit lang sa tenga nito. Nang idilat nito ang mata, ay nakita niya ang bakas ng dugo na nasa wall sa tabi lang ng mukha niya, habang ang lalaking manyakis ay nakaupo na sa sahig. Nang tumingin si Ava sa harap, ay nakita nito si Liam na nandidilim ang mga mata. Sa labis na emosyong nararamdaman ni Ava, ay mabilis itong lumapit kay Liam at mahigpit itong niyakap. Shh! I am here. You're safe now. Pag-aalo ni Liam kay Ava. Mabilis lang ang pangyayari matapos noon dahil sinakay na rin siya ni Liam sa kotse nito at hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng dating kasintahan. Tahimik ang biyahe. Walang gustong magsalita sa dalawa habang binabaybay ni Liam ang daan na patungo pala sa kondo niya. Pero ramdam sa loob ng sasakyan ang tensyon. Hindi lang dahil sa nangyari, kundi dahil sa mga emosyon nilang matagal nang kinimkim. Nang makarating sa unit ni Liam, marahan itong inakay si Ava
papasok. Agad niya itong pinaupo sa sofa at kinuha ang baso ng tubig para sa kanya. Drink this. Mahina niyang saad. Tahimik namang sumunod si Ava. Nang mailapag ang baso, ay hindi na nito napigilang humikbi. Kung hindi ka dumating, bulong ni Ava habang unti-unti na namang tumulo ang luha. Don't. Putol ni Liam sa kanyang sasabihin pa. Lumuhod ito sa harap niya at hinawakan ang dalawang kamay nito. Wala na siya. Safe ka na, Ava. Bakit ba kasi? Lagi akong hinahabol ng gulo. Hinanakit niya habang umiiyak. Nakikinig lang si Liam sa kanya. Pasensya ka na. Nadamay pa kita. Pilit nangiting saad ni Ava. Saka ito tumayo at nagtangkang umalis. Where are you going? Uuwi na ako. Pasensya na ulit sa abala. Pero salamat. Bago pa man tuluyang makalapit sa pintuan si Ava, ay hinawakan ni Liam ang braso nito. Hindi mahigpit, pero sapat para pigilan siya. Huwag ka na munang umalis. Mariing sabi ni Liam na may pag-aalala sa tono. Liam, kailangan ko nang umuwi. Madilim na rin, baka hinahanap na ako ni Kiza. Mahina pero madiin na tugon ni Ava habang pilit iniiwas ang tingin. Huminga ng malalim si Liam at marahang hinaplos ang balikat ng dating kasintahan. She is still with my dad. Hayaan mo na muna silang magbanding. Gustong-gusto kasi ni dad ng apo. Napangiti si Liam habang tila may inaalala ang mga mata nito. You never know how hard it is for me. Para tiisin ang pagiging desperado niya na magkapo. He even sent me girls para ako na lang daw mamili. Umiiling-iling pang aniya. Tila naman nagpantig ang tenga ni Ava dahil sinabi ni Liam. Really? Di sana pumili ka na sa kanila. May bahid ng pait ang sinabing iyon ng babae. Umiling lang si Liam habang nakangiti. Hindi ako makapili. Hindi ako makahanap ng tulad mo. Nakangiting aniya. Napakagat lang si Ava sa ibabang labi nito. Nag-iisa lang ako Pagmamayabang pang aniya. Suddenly, Liam slightly chuckled. You're right. Nag-iisa ka lang talaga. Napakurap si Ava dahil doon. For the first time in a while, ay muli niyang nasilayan ang ganoong ngiti ng dating kasintahan na may kasama pang pagkislap ng mga mata. Napapatanong na lang ito sa sarili kung dahil ba iyon sa kanya o nag-a-assume lang siya. Tahimik silang naupo sa sofa. Tila ba may social distancing pa sa pagitan nila dahil nasa magkabilang dulo ng sofa nakaupo ang dalawa. Alam mo, bulong ni Liam makalipas ang ilang minuto. minsan iniisip ko kung bakit ka pa bumalik. Matagal bago nakasagot si Ava. Huli ko nang na-realize na iniwan ko yung taong hindi ko dapat iniwan. Also, Kiza deserves to meet her father. Minsan ko nang pinagkait sa'yo ang tungkol sa kanya. Kaya naman ngayon, ay panahon na para bumawi ako sa inyo. Mapait na ngumiti si Liam. Kung sana nga, ay ganoon lang kadali iyon. Marahang napakagat si Ava sa labi nito. Naghalo ang pangungulila at konsensyang nararamdaman niya. Naniniwala akong time heals everything. Kung kailangan ko rin maghintay ng 7 years para mapatawad mo, maghihintay ako. Pursigidong sabi ni Ava, dahilan para mapatingin sa kanya si Liam. You don't need to do this. Sapat nang mapalapit ako sa anak ko. Bumaba ang tingin ni Ava. Pero gusto ko ulit sumubok, Liam. Diretsong napatingin si Liam kay Ava. Naging matalim ang tingin nito hanggang sa kalaunan ay tila inoobserbahan niya na si Ava.
After 7 years, Ava, do you still love me? Napakurap si Ava, sinabing iyon ni Liam. Mabilis siyang napalunok at iniwas ang tingin, pero ang tibok ng puso niya ay halos marinig na ni Liam. Hanggang sa maya-maya ay tinapatan niya na rin ang tingin ni Liam, saka binigkas ang salitang matagal nang nakakubli na gustong-gustong lumabas. Hindi naman nawala iyon, Liam. Hinding-hindi mawawala. Seryosong aniya na halos mangiyak-ngiyak pa. Saglit na napatigil si Liam. Hindi na nito maintindihan ang nararamdaman dahil naghalo-halo na iyon. Pero isa lang ang tiyak niya, na hindi na matigil sa paunahan ang tibok ng puso nito. Ganyan kay. Pagdating sa'yo talaga, ang bilis mo akong makuha. Napangiti si Ava dahil dito, kahit na may luha sa gilid ng mata niya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Pero kahit ilang taon pa ang lumipas, kahit ilang beses pa niyang sabihing nakalimot na siya, isang salita lang mula kay Ava, bumabalik lahat. Sorry. Bulong ni Liam, tinatakpan ng kamay ang mukha niya. Nahihiya sa sariling emosyon. Ang drama ko na naman. Marahang inalis ni Ava ang kamay ni Liam sa mukha nito at hinawakan iyon ng mahigpit. Don't be sorry. Ako dapat ang humingi ng tawad eh. Sobrang nasaktan kita. Pero heto ka pa rin. You still care for me. Hindi na napigilan pa ni Ava ang mapaiyak. Hindi dahil sakit, kundi dahil sa bigat ng damdamin na matagal niyang kinulong. Hindi madali ang lahat, pero ngayon malinaw na sa kanya na mahal pa rin niya si Liam at minahal siya nito sa kabila ng lahat. Hindi ko rin alam eh. Galit dapat ako. Pero bakit ganun? Hindi ko kayang magalit sa'yo. Dahil nandito ka pa rin sa puso ko. Mangiyak-ngiyak na ring saad ni Liam. I hate to admit it, but I still love you, Ava. And it never fades. Napakagat na lang ng labi si Ava. Lumapit siya kay Liam para aluhin ito, pero nang magtama ang tingin nila, ay magkalapit na ang mga mukha nila. At sa pagkakataong iyon, tila ba parehong nagkasundo ang dalawa, kahit na hindi sila nag-uusap. Na matapos ang ilang taon ay tila naging isa ulit sila nang unti-unting maglapat ang labi ng mga ito. Ilang segundo rin ang tinagal noon hanggang sa naging halik na puno ng pagmamahal, pero bakas pa rin ang sakit. Pero kahit na ganoon ay tila ba ang gaan ng pakiramdam nila nang maghiwalay ang mga labi nila. Can I ask a favor? Maya-maya ay sambit ni Liam. Ano yun? Tanong naman ni Ava. Namumula na ito dahil sa isipin na naghalikan lang naman sila matapos ang ilang taon. Ipagluto mo ako ng breakfast tuwing weekend. Pabirong saad ni Liam, dahilan para manlaki ang mata ni Ava. Napahalakhak si Ava. Deal, pero sana kasama kang kumakain. At doon, sa maliit na sandaling iyon, sa gitna ng kondo na dati ay malamig at tahimik lang, naroon na ngayon ang init ng panibagong simula. Hanggang sa maya-maya lang, nakarinig sila ng katok. Walang inaasahang bisita si Liam, kaya naman nagtaka ito sa kumatok. Pero pinili pa rin niyang pagbuksan iyon. Hi, Daddy! Salubong sa kanya ng anak, dahilan para manlaki ang mga mata nito. Nang iangat niya ang tingin, ay naroon din ang ama na nakangiti sa kanya. Thought you would want her to be with you this night. Saad ni Don Fernando, kaya naman tumangulang si Liam. Thanks, Dad. Nakangiting saad ni Liam sa ama, saka pinapasok na sa loob si Kiza. Sakto naman dahil naroon na rin ang mami niya. Unang pagkakataon na buo sila at masayang matutulog sa malamig na gabi.
Mommy, you're here! Sigaw agad ni Kiza, saka mabilis na lumapit sa mami niya. Bakas rin ang pagkagulat kay Ava, pero napangiti siya nang makitang muli ang anak. Are you going to sleep here too? No, baby. Since narito ka naman na, uuwi na tayo. Pero napanguso lang ang anak. But I want to sleep here with Daddy. Malungkot na aniya. Napatingin si Ava kay Liam. I think you should sleep here. Masyado ng gabi para umuwi pa kayo. Besides, wala rin naman akong kasama rito. Saad ni Liam na pinanlakihan ng mata ni Ava. Naiilang pa rin kasi si Ava kay Liam, kaya nahihiya ito na doon makikitulog ngayon. Yay! We are now a happy and complete family! Nae-excite na Saad ng bata habang may patalon-talon pa. Kahit na nahihiya naman ay napilitan na lang si Ava kaya awkward itong tumawa. Nang sumulyap siya kay Liam ay nasilayan nito ang pagkislap ng mata ng lalaki. Sa pagkakataong ito, sigurado na siyang dahil sa kanila iyon ng anak. Hindi man nabura ang sakit, pero unti-unting naghihilom ang mga sugat, kaya naniniwala siyang may pag-asa. Hindi man bumalik sa dati, pero may bagong simulang sasalubungin. Paglipas ng ilang buwan, isang simpleng beach wedding ang naganap. Si Ava, sa suot niyang ivory white dress, ay hindi na makapaniwala habang papalapit kay Liam sa harap ng altar. Ngayon, walang takot, walang pag-aalinlangan, isang desisyong buo at totoo. You may now kiss the bride. Wika ng pari. At sa halik na yon, natuldukan ang mga taon ng sakit at nagsimula ang bagong yugto nilang dalawa bilang mag-asawa, bilang tahanan ng isa't isa. Wakas.